Akala ko ba ay nag-iingat tayo bilang low-key profile? Hindi alam ng mga tao na tayo ang CEO ng Triple ZA Group, sabi ni Jane. Panahon na para malaman nila para ang mga taong tulad ni Michael ay makapagsimulang maglagay ng konting paggalang sa aking pangalan, sabi ni Eliza. Bakit mukhang malungkot ka pa rin? Ano bang problema? Tanong ni Jane. Ang dami kasing mga nangyari, Jane. Sabihin mo sa akin, lumapit sa kanya si Jane at umupo sa tabi niya. Sinimulan ni Eliza na isalaysay ang lahat na nangyari sa kanya. Habang ginagawa niya ito, nakatulong yon para kahit papaano ay gumaan ang pakaramdam niya hanggang sa makaramdam siya ng antok. Tinulungan siya ni Jane na matulog at tinakpan siya ng duvet. Alam kong nahihirapan ka, Eliza. Pero naging matatag kang babae at sigurado akong malalampasan mo ito, sabi ni Jane na marahang tumutulo ang luha. Sobrang lungkot ang naramdaman niya para kay Eliza na nawalan ng magulang, pagmamahal ng asawa at mga anak. Kailangan niya maging malakas para mabawi ang lahat na nasa kanya. Samantala ng gabing iyon, huminto si Eliza sa underground garage ng D-Club. Pagkatapos ay bumaba mula sa kanyang Bentley sa tabi ni Jane. Sinama niya si Jane sa club. Mas ligtas kung may kasama si Eliza. Pagkapasok ay kaagad silang naupo. Jane, pwede kang sumayaw at magsaya kung gusto mo, sabi ni Eliza. Ito ang unang pagkakataong pupunta si Jane sa isang club dahil lagi nalang pinaglilingkuran ng kanyang pamilya ang pamilya Aliman. Kaya hindi talaga siya nagkaroon ng oras para sa sarili. Pero ngayong pabor na sa kanya ang buhay at ginawang personal assistant ni Eliza. Gusto niyang mag-explore ng husto. Okay, kung may kailangan ka, tawagin mo ko, okay? Tumango lang si Eliza na may ngiti. Pinagmasdan niya si Jane habang naglalakad palayo at hindi nagtagal ay nagsimula na siyang sumayaw. Napatawa siya sandali at bumalik sa bakanting upuan sa kanyang harapan. Nang maalala niya kung paano ipinagtanggol ni Tyrone si Marcella at sasampalin na sana siya. Dahil lang kay Marcella, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang puso. Tumawag siya sa isang waitress at humingi ng inumin. Hindi nagtagal, inihain sa kanyang isang bote ng inumin kasabay ng dalawang walang laman na basong tasa. Binuksan ni Eliza ang bote ng inumin at naisip, nasaan si Michael? Hindi ba niyaya siya nito? Nilingon ni Eliza ang paligid ng club at nang hindi niya ito matagpuan, ibinuhos niya ang inumin mula sa binuksan na bote sa isa sa mga baso sa kanyang harapan. Bigyan mo pa ako ng pangalawang shot. Isang boses na lalaki ang tumunog sa likod niya at lumingon siya at nakita si Michael na kumikislap ang mukha. Hey Michael! Bati nito at lumapit si Michael para umupo sa harapan niya. Ibinuhos niya ang inumin sa pangalawang tasa at ibinigay ito sa kanya na may malungkot na ngiti. Nang inumin na ni Eliza ang kanyang inumin, hiniling niya, isang toast please. Sinamahan siya ni Eliza ng toast at pareho silang nag-inuman. Ibinaba ni Eliza ang ilalim ng tasa sa mesa na muntik na itong mahulog. Hinay-hinay lang Eliza, sabi ni Michael. Nanlaki ang nakakainip ng ngiti ni Eliza, tinawakan niya ang bote at sinimulan niyang ibuhos ang inumin sa bibig niya. Hoy, sobra ka nang umiinom. Pilit na kinokolekta ni Michael ang bote sa kanya pero tumanggi si Eliza. Alam mo ba ang pakiramdam nang nawala ng lahat? Tanong ni Eliza kay Michael. Habang hawak-hawak ang bote na parang hawak-hawak ang mahal niyang buhay. Siya ay nalungkot at lubhang nalungkot. Eliza, masakit na natawa si Eliza. Sino ba naman ang namatayan ng ina? Nawalan ng ama, nawalan ng tunay na pagmamahal at nawalan pa ng mga anak. Ako lang. Si Eliza, malungkot na panaghoy ni Eliza at lalo pang uminom mula sa bote. Halos hindi makita ng mga mata niya pero kailangan lang niyang makatakas sa malungkot na mundong ito sa kung anong paraan. Eliza, makakahanap tayo ng solusyon dito. Tigilan mo na sanang pag-inom. Pilit na inagaw ni Michael ang bote sa kanya. Galit ang nakikita sa mukha ni Eliza. Lasing na siya ngayon at saka tinuro si Michael. Ikaw, paano mo inilayo sa akin ang mga anak ko? Ibalik mo na sila sa akin ngayon. Eliza, lasing ka na. Pwede ba kitang ihatid pa uwi? Tanong ni Michael pero hindi na proseso ni Eliza ang anumang salita mula sa sinabi nito. Natawa siya at nagsimula siyang makakita ng mga images ng mga anak niya. Parang babaeng nababaliw. Sabi niya, Aurora. Naku Aurora, namiss kita. Nasaan ang mga kapatid mo? Athena, Amethyst.
Halikayo't yakapin niyo ko. Patuloy na bigkas ni Eliza. Tumayo si Michael at nagpa siyang iuwi na ito. Niyaya na niya ito sa club para masaya ito sa kanya pero hindi niya alam na malalasing siya ng seryoso. Binuhat niya ito pataas sa pamamagitan ng paglagay ng mahinang kamay nito sa balikat nito. Halos hindi na makalakad si Eliza, habang ang mga binti nito ay jelly na ngayon. Gayunpaman, bitbit pa rin niya ito. Nang makalabas na siya, may imaheng lumitaw sa kanyang harapan at nagdedemand. Saan mo siya dadalhin? Casper, umalis ka na sa daan ko. Babala ni Michael. Wala akong tiwala sa'yo. Wala ka ng puso. Paano ko mapagkakatiwalaan si Eliza sa'yo? Tanong ni Casper at biglang nagsuka si Eliza sa damit ni Casper. Bahala ka, basta umalis ka sa daraanan ko. Tanong ni Michael. Nilasing mo siya, no? Hindi ko hayaang iuwi mo siya, sabi ni Casper. Agad na tumakbo ang dalawang lalaki kay Casper at nagalok ng bagong damit sa kanya. Doon mismo at pagkatapos nagpalit siya ng bagong polo at bagong suit. Ako ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Huwag mo kong subukan, babala ni Michael. Natawa si Casper. Gusto mo siyang patayin tulad ng pagpatay ng tatay mo sa nanay niya, hindi ba? Casper, galit na tawag ni Michael. Sumusobra ka na. Mahina si Eliza at kailangan ko siyang iuwi. Pareho tayong nakakaalam ng mga sekreto na walang ibang tao ang nakakaalam. Gayunman, binabayaran mong mga walang kwentang pulis na yon para parusahan ako sa kulungan. Ano bang iniisip mo? Na hindi ko na ibubunyag ang secret ng C50? Na hindi ko ihahayag ang lahat ng lihim ng iyong ama? At in fact, sarili mong sekreto. Pagbabanta ni Casper. Pag-uusapan natin to sa susunod. Umalis ka na sa daan ko, sabi ni Michael. Hindi. Shit, iwan mo si Eliza para sa akin at ihahatid ko siya sa bahay niya. Pagpipilit ni Casper. Nang makita ni Michael na gumagawa na sila ng eksena at kumukuha ng atensyon sa lahat, sumuko ito at ipinasa si Eliza kay Casper. Sinenyasan ni Casper ang mga tauhan niya at dalawa sa kanilang tumakbo. Palapit sa kanya at tinulungan si Eliza sa backseat ng kotse. Layuan mo si Eliza. Anak ka ng mamamatay tao. Sabi ni Casper at pumunta sa kanyang sasakyan. Sinabihan niya ang driver at ang mga tauhan niya na umuwi na pagkatapos. Ay pinabalik niya si Eliza sa bahay nito. Pagdating sa bahay, tiningnan na muna niya kung pwede niyang buksan ang pinto ng apartment nito. Pero nakalak ito. Mahimbing na nakatulog si Eliza. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone niya mula sa kanyang bulsa at tiningnan ng kanyang huling dial. Nakita niyang pangalang Jane, bilang huling tao na tinawagan nito. Tinawagan niya ito at sinagot ito ni Jane. Hi Jane, si Casper to. Sino ka kay Eliza? Tanong ni Casper. Si Jane na nagproseso kung sino si Casper at mabilis at sumagot. Kaibigan niya. Alam mo ba na nagpunta siya sa club? Oo, sabay kami nagpunta. Ano bang problema? Tanong ni Jane. Nawala sa isip niya si Jane dahil sa pakipag-usap sa isang gwapong lalaki na lumapit sa kanya. Nalasing siya at ngayon nasa harap na ng bahay niya. Dala mo ba ang susi ng apartment niya? Tanong ni Casper. Sige, papunta na ako. Pinatakbo niyang kotse ni Eliza. Nagmamadali siyang bumaba ng kotse at tumakbo papunta kay Casper. Hey Casper! Nakita ni Jane si Eliza na nakahiga sa likod ng kotse at kagad siyang pinuntahan para tignan ang kalagayan nito. Nang makitang buhay pa ito, mabilis siyang pumunta para buksan ang pinto ng bahay. Sa pagharap niya para tulungan si Eliza na lumabas ng kotse ni Casper, nakita niya si Casper na bitbit na siya sa bridal style at nasa harap na ng pinto. Salamat, sabi ni Jane at kagad na binuksan ang pinto para makapasok siya. Pagdating ni Casper sa sala, nilapitan siya ni Jane at sinabing, pwede mo siyang ihiga dito sa malaking upuan. Ihahatid ko siya sa kwarto niya. Okay. Marahang ibinaba ni Casper si Eliza at saka sinabi sa kanya. Naniniwala ako na kilala mo si Michael Aliman. Kung sakaling pumunta siya dito, ipaalam mo sa akin. Narito ang aking business card. Iniabot ni Casper ang kanyang business card kay Jane. Okay, sabi ni Jane at pinagmasdan si Casper na umalis. Nang papasok na si Casper sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang malamig na metal sa balat ng kanyang ulo. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Michael na nakatutok ng baril sa ulo niya. Sabi ko, hindi ba? Kapag nakaharang ka sa akin, papatayin kita.
Sinabi ko na sa inyo na gagawin kong lahat para mapunan ng heartbreak na naidulot ko kay Eliza noon. At hindi ka rin dapat hadlang sa akin. Matapang nasabi ni Casper sa kabila ng baril sa kanyang ulo. Lumaki kaming magkaibigan. Well, hindi ako masisisi kapag nakita nilang bangkay mo. Sabi ni Michael at akmang hihilahin na ang gatilyo. Sinubukan ni Casper na kumilos pero kaagad nakagalaw si Michael. Pumikit si Casper at nakinig habang hinuhugot ang trigger. Sa kalaunan, hinila ni Michael ang trigger pero nakakagulat na nakatayo pa rin si Casper at buhay. Napamulat si Casper at pinagmasdan si Michael na humakbang pabalik. Walang bala doon. Napabuntong hininga si Casper. Kung sinabihan niya ang kanyang mga bantay na i-escort siya, hindi sana nagkaroon ng pagkakataon si Michael na mabuli siya. Gayunpaman, ito na ang huling pagkakataon mo, Casper. Ang isang patay na tao hindi pwedeng lumaban. Kaya itigil mo ng pagsisikap na makipag-away sa akin, okay? Babala ni Michael. Dapat pinatay mo ako dahil sa sandaling gawin mo ang aking mga tauhan ay magbubunyag ng lahat ng mga lihimot ng sayong ama. Ito ang utos ko sa kanila, sabi ni Casper at natawa. Kaya kung mamamatay ako, siguradong ang mga tao sa North Hill ang tatapos ng buhay mo. Nang sabihin yon, pumasok si Casper sa loob ng kanyang kotse at umalis. Napakuyom ng husto si Michael sa kamao na parabang alam niya magkakaroon ng edge si Casper sa kanya. Napakatalino rin ni Casper at maglalagay sana siya ng mga measures na pipigil sa kanyang pagpatay. Dahil tulog na si Eliza, pumasok na siya sa loob ng kotse niya at nag-drive. Casper, Michael, Mr. Tyrone, tatlong lalaki kay Eliza, isip ni Jane habang nakaupo. Lahat ba sila'y nagmamahal sa kanya? Kung tatlong makapangyarihang lalaki sa North Hill ang nagmamahal kay Eliza, bakit nga masalimut ang buhay niya noon? Sa lahat ng tatlong lalaking ito, ang tanging taong gusto ni Jane ay si Tyrone. Maraming taon na siyang nakipagtulungan sa kanya at alam niyang genuine siya. Hindi niya mapagkatiwalaan ang ibang lalaking ito. Pwedeng hindi niya kayang protektahan si Eliza mula sa dalawang lalaking ito na hindi niya pinagkakatiwalaan pero dapat kaya ni Tyrone. Pagkatapos ay tumawag si Jane kay Tyrone at sumagot siya. Mr. Tyrone, nagpunta si Eliza sa club at nalasing siya. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng club ng mabilis. Mahigpit na hinihingi ni Tyrone sa kanyang tinig. Naiuwi na siya pero may kailangan akong sabihin sa inyo, sir, sabi ni Jane. Papunta ako sa apartment niyo. Inihold ni Tyrone ang tawag at pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Mabilis siyang nag-drive papunta sa apartment ni Eliza. Pagdating doon, bumaba siya mula sa kanyang taxi at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Binuksan ni Jane ang pinto para sa kanya simula nang marinig niyang huminto ang kotse nito. Nasaan na siya? Tanong ni Tyrone at tinakay siya ni Jane sa kwarto ni Eliza. Sinuri siya ni Tyrone at nakita niyang mainit ang kanyang temperatura. Bakit siya nalasing? Hindi ko talaga alam pero baka pwede mo siyang tanungin kapag gising na niya. Sabi ni Jane. Maghihintay ka ba dito o aalis ka na at babalik ka na lang pagising niya? Please, let me stay with her. Demand ni Tyrone at tumangulang si Jane. Siyempre, yun ang gusto ni Jane. Gusto niyang manatili si Tyrone kay Eliza. Gusto niyang sila ang magkatuluyan at gagawin niyang lahat ng kanyang magagawa para masiguro na sa huli sila ang magkakatuluyan. Nang palabas na siya, tinanong siya ni Tyrone. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ilang minuto nang nakakalipas ay nandito sina Michael Aliman at Casper at tila desperado na ang mga lalaki yun na makuha si Eliza. Mukhang in love sila sa kanya pero sa tingin ko hindi sila genuine. Jane said, ginalaw ba nila siya? Tanong ni Tyrone. Si Casper ang gumamit ng kotse niya para ihatid dito si Eliza at dinala pa siya bridal style. Papunta sa sala. Labis na nagselo si Tyrone at si Michael. Nagulat nang ako nang makita ko si Michael na nagpark sa labas ng ilang minuto. Pagkatapos nag-drive siya palayo. Sabi ni Jane at nagdagdag. Then again, sinabi sa akin ni Mr. Casper na kapag pumunta si Michael dito, dapat ipaalam ko sa kanya. Salamat Jane, pwede ka nang umalis, sabi ni Tyrone at lumayo na si Jane. Napatingin si Tyrone kay Eliza at masamang pakaramdam niya dahil hinayaan niyang kunin siya ni Michael. Hindi na dapat siya nagtaas pa ng kamay para sampalin ito. Hindi lang niya nagustuhan kung paano niya sinampal si Marcela. Napabuntong hininga siya at inisip kung may lagnat ba si Eliza. Pagkatapos, tumawag siya sa tapat niyang doktor at inutusan siyang pumunta sa apartment ni Eliza. Dumating ang doktor at sinuri ang kalusugan ni Eliza. Nagkaroon siya ng lagnat, sir.
Eh di gamutin niyo kaagad. Magagawa lang natin yan pagkatapos niyang magising mula sa pagkakatulog. Sabi ng doktor at gusto niyang ipatong ang kamay sa noo nito pero matigas na sinabi ni Tyrone. Huwag kang maglakas loob na hawakan siya. Ginamit na ng doktor ang kanyang mga medical tools para suriin si Eliza. Hindi pa niya ito nahawakan. Gusto lamang hawakan ng doktor ang noo nito para mas kumpirmahin pero agad niyang binawi ang kamay sa utos ni Tyrone. Kapag kailangan ko ng serbisyo mo, tatawagan kita. Sabi ni Tyrone at mabilis na umalis ang doktor, dala ang kanyang mga kagamitan. Sorry Eliza, sabi ni Tyrone at pumunta para halikan ng noo nito. Gusto kong ako lang ang makahawak sa iyo mula ngayon. Napubuntong hininga si Tyrone. Nakaramdam siya ng kapayapaan sa tabi ni Eliza. Ang pakiramdam ay hindi ka panipaniwala. Pumikit siya at nagsimulang isipin ang panaginip ni Aurora. Inosenteng ang itsura ni Eliza. Bakit siya magsisinungaling? Pwede ba talaga siyang maging ina ng mga bata? Habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, isang kamay ang marahang lumapag sa kanya at nang tignan niya ito, nakita niya si Eliza. Nilalagay ang kamay nito sa kanya pero ginagawa niya ito nang hindi namamalayan. Agad na nagmambol si Eliza ng ilang hindi makakaugnay na salita. Si Tyrone ay humarap sa kanya. Alam niyang binabangungot to. Ngumiti si Eliza at tumawag. Aurora, Athena, Amethyst, mga anak ko, pumunta kayo dito. Nagtaka si Tyrone kung anong mga pangalang iyon. Ngayon lang siya nakarinig na may ganyang pangalan. Zachary, sayo to. Zekiel, para sa'yo to. Natawa siya at nagdag pa. Zoren, kunin mo to. Anong uri ng mga pangalan ang tinatawag niya? Imposibleng magkaroon ng kahulugan si Tyrone. Gayunpaman, binuksan niya ang notepad ng cellphone niya at sinimulan niyang isulat ang mga pangalan. Pwedeng wala itong katuturan, pero siguradong magkakaroon to ng katuturan sa hinaharap. Nagpatuloy si Eliza sa pagbulong ng mga hindi maintindihang salita. Bigla siyang sumigaw. Ibigay mo sa akin ang mga anak ko. Ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Pagbigyan mo na ako. Ibinuka niya ang mga mata niya at hinawakan si Tyrone na parang siyang nag-aalis sa kanyang mga anak. Nabuo ang pawis niya sa noo at may panik sa mukha niya. Ang kaakit-akit at pamilyar na amoy ni Tyrone ay napuno ang kanyang kamalayan at siya ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Nakita si Tyrone. Siya ay nagpahayag ng disappointed na itsura at nagtaka kung ano ang ginagawa niya dito. Dahil may liwanag sa silid, tumingin siya sa paligid at nakumpirma na ito ang kanyang kwarto. Ang huling naalala niya ay nasa club siya at naparami ang inom. Paano siya nakarating dito? Gustong linisin ni Tyrone ng pawis sa mukha nito gamit ang panyo nito pero galit na nakaismid ang mukha ni Eliza at tinanong siya. Ano bang ginagawa mo dito? Eliza, sorry sa lakas ng loob ko na magtangkang sampalin ka. Hindi ko na uulitin yon. Sorry, sinserong paghingi ng paumanhin ni Tyrone. Mas madali ang humingi ng sorry, Tyrone. Masakit ang tawa ni Eliza. Gusto mo akong sampalin para sa asawa mo. Kung hindi dahil kay Michael na nakahawak sa'yo, malamang na namumula at namamaga ang mukha ko. Dulot na sampal mo. Nagsisisi talaga ako. Paghingi niya ng paumanhin. Bakit ka nandito? Jane informed me na nalasing ka at naiuwi ka ni Casper. Sabi ni Tyrone. Kasama mo ba siya sa club o nakita mo siya sa club? Gustong malaman ni Tyrone kung nagkakamabutihan na ba ang relasyon nila ng ex-husband. Casper? Hindi ako sumama kay Casper sa club, ni hindi ko rin siya nakita doon. In fact, nakipag-inuman ako kay Michael, sabi ni Eliza. Nakaramdam ng ginhawa si Tyrone nang marinig niya ang unang pangungusap nito, pero nang marinig niyang nakikipag-inuman sila ni Michael. Isang selos ang nakapikit sa puso niya at nagtanong siya. Bakit ka nakikipag-inuman kasama ni Michael? Malungkot ako at gusto ko lang magsaya. Paano ko sinamantala ka niya? Kapag nalasing ka, tanong ni Tyrone. Masyado akong bagsak para isipin yon. Gusto ko lang mawala ang lungkot ko. Sabi ni Eliza humingi ng mabigat at tumingin sa malayo. Hinawakan ka ba ni Michael? Hindi maalala ni Eliza ang hinawakan siya ni Michael kaya umiling siya bilang tugon. Bakit ka ba nababahala kung hinawakan niya ako? Hindi mo ba niyakap ang asawa mo sa ward? Ano naman ang big deal kung may ibang lalaking humipo sa akin? Nagtataka si Tyrone kung paano nakipag-inuman si Eliza kay Michael pero naiuwi siya ni Casper. Sinamantala ba ng dalawang taong ito si Eliza at malamang na matapos na si Michael sa kanya? Pinasa niya ito kay Casper. Sigurado ka bang hindi sinamantala ng dalawang taong ito ang kalasingan mo? Paano ka naman nakikipag-inuman kay Michael pero si Casper ang naghatid sa'yo pa uwi? Tanong ni Tyrone.
Naisip din to ni Eliza kahit pagsamantalahan nila siya, imposibleng malaman niya. Hindi ko alam, sabi ni Eliza at nagdahilan saka pumunta sa banyo para suriin ang pagkababae niya. Samantala, tinawagan ni Tyrone si Casper para humingi ng paliwanag. Huwag kang maglakas loob na magsinungaling sa akin. Magandang gabi, Tyrone. Bati at paliwanag ni Casper kung paano niya nagawang ilayo si Eliza kay Michael dahil para wala siyang tiwala kay Michael. Sigurado ka bang nagsasabi ka ng totoo? Nasaktan ko na si Eliza noon pero hindi ko na siya masasaktan ngayon. Ikaw nang bahala kung magtitiwala ka o hindi. Good night. Ibinaba ni Casper ang tawag. Pagkatapos ay tinawagan niya kaagad si Michael at nang sumagot na ito, tinanong din niya ito ng tanong na tinanong niya kay Casper. Gusto niyang malaman kung parehong paliwanag na ibinigay ni Casper ay magiging katulad ng ibibigay ni Michael. Nagpaliwanag ng totoo si Michael para sa kanya noon lang siya kumalma. Baka nagsasabi ng totoo ang dalawang taong ito. Naisip ni Tyrone na tinanong si Michael, bakit ka nakikipag-inuman sa kanya? Bakit sobrang man yata ang concern mo? Balik na tanong ni Michael. Parang nakalimutan mo na may sarili kang asawa. Good night, Michael. Binaba naman ni Michael ang telepono. Habang si Tyrone ay nakaabang lang kay Eliza, lumabas ng banyo si Eliza at sinabing, hindi nila ako sinamantala. Okay na, nakumpirma ko na. Sabi ni Tyrone na tumiga si Eliza sa kama. Nagpunta ka ba sa club? Dahil sa mga ginawa ko sa'yo? Hindi lang yon, may iba pa akong pressing matters sa puso ko. Sobrang bigat ng puso ko kaya nagtataka pa ako kung paano ko to nagagawang dalhin. Pero patuloy akong lalaban hanggang sa mabawi ko ang dapat na sa akin. Ani Eliza. Siya ay determinado na mabawi ang kanyang mga anak. Ibunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa kanyang ama at ilagay ang hayop na si Marcella sa kahihiyan. Ikaw ba talagang ina ng mga anak ko? Tanong ni Tyrone habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi ka maniniwala sa akin hanggat wala akong kapanipaniwalang ebidensya, sabi ni Eliza. Paano tungkol sa isang DNA? Pwede kang magsagawa ng isang DNA sa mga bata, sabi ni Tyrone. Tama, willing ako magpa-test. Nabubuhay ang loob na sabi kaagad ni Eliza. Okay, para sa ikakatahimik ng lahat at para malutas ng misteryong ito, sabi ni Tyrone. Ano kayang magiging resulta ng gagawing DNA test kay Eliza at sa mga bata? Magawa na kayang mapatunayan ni Eliza ang sarili bilang siya ang ina ng mga batang hawak ngayon ni Marcella? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.